Mag-abroad ka ba, ma'am? Kasi nurse ka nga, ako teacher. Pag nurse kaya nagsalita, what do you think? Di ba? Kasi iba yun eh. Iba yung pag medically inclined, ako teacher. Pinalaman ko nito, mathematics teacher ako eh. Nung nakita ko ito, hindi man ako mathematics eh. So mathematics. So inalo ko ng konti, so I just hope na tama yung mga sasabihin ko sa inyo. Okay? So let's start po. MGI Club, nanggaling po ito sa Indonesia way back 2017. In Jakarta, Indonesia, headed by our CEO, Dr. Anthony Chin. He is the founder and the father of MGI Club International. Si Sir Anthony Chin po ay dating Malaysian officer, police. Malaysian Chinese po siya na nakatira po sa Indonesia. Doon niya po tinayo ang MGI sa Jakarta. Okay? So for global expansion, so sobrang grateful ako sa tao na to kasi bakit ba Pilipinas ang napili niya? Kasi dati rin po siyang networker sa Pilipinas. Siya po yung nagdala nung way back 1997. Ito po yun, no? Asan ba rito yun? Yeah, ito. In 1997, achieved $3 million group network sales in the version of network building and operation. Saan po yan? Sa Pilipinas. Ano product nila nun? Kape. Alam niyo yung kape na hindi mo kailangang umire pag ininom mo? Alam niyo po yung kape na gano'n? Na nagdi-detox ng katawan? Meron nun eh. So, ang dinala niya po yun dito sa Pilipinas, siya po yung pioneer nun. So, nakakatawa, nakabenta siya ng ganong kalakas na benta. Eh, kasi pag nauna ka sa network, malaki talaga. Like, tinan mo ako eh. If you have no education about the product and the plan, then sayang. Okay, sayang yung opportunity. Okay? Papakilala ko sa inyo yung ating assistant video, Sir Mel. Palakpakan niyo naman po. Ayan, no? Pinipicture niya kayo. Picture pa lang, pinapalakpakan na yun, Sir Mel. Thank you very much po. Okay? So, yan po. And, ito pong ating office is located here in AI. I hope na hindi kayo nahirapan magpunta. Nahirapan ba kayo? Maganda yung area kasi may parking kasi yan yung Robinsons. Paglabas nyo rito, meron na kayong pupuntahan. At least, mag-malling. Diba? So, instead na mag-spend nyo yung time sa malling, let's start here yung ating journey sa MGI. Malay nyo, sino ba ang hindi member dito? Taas sa kamay. Sino ang hindi pa member? Oo nga, so hindi pa kayo member. Taas sa kamay. Sa mga hindi pa member, so I hope na magpa-member kayo, ma'am, ha? Sino ba ang, ano nyo, ang inyong... So yan po. If you have any question, ha? Sige, taas nyo lang kami po ninyo. So we have 4 country stockies now in the world. First is of course, Jakarta, Indonesia. Nag-start po sila 2017. For global expansion, nagsimula po sa Pilipinas 2018. So nag-start po ang MGI Club International sa Pilipinas 2018. Nagkaroon po tayo ng Thailand and Malaysia. Yan po. Yan po, ito panahon ng pandemya, 2020 and Malaysia, itong dalawa na to. Itong 2018 pre-pandemic yan no? Power na power kami yan. 2018, naging member po ako, December. Napakalakas, dinahan yung konti. Ipinilit. Awa ng Diyos, tayo pa lang po ang meron nito sa buong mundo. So that's why, ang chance natin na kumita ng malaki, napakalaki po talaga. So, sinasabi ko po yan dahil naranasan ko na. And I hope maranasan nyo rin. Alright? So, continue po tayo. So, again, pakilala ko sa inyo yung partner ni Dr. Anthony Chin. He is Dr. Sun Lee Fong. He is the inventor of our flagship product, which is IonSpec. He is the inventor. He is PhD in biotechnology. This eyewear is not an ordinary eyewear. This is invented eyewear. Okay? Anong klaseng eyewear to? The first and only spec in the whole world classified as medical eyewear. Remember that? The first and only. Wala pong ganyan sa mundo. Tayo lang. Eh, sino nagsabi na tayo ay medical device? Sino ba nag-certify sa atin? Meron akong dalawang organization or association na ipakikilala sa inyo. It's the first and only spec in the whole world classified as medical device. Number 1 is the MDA. What is MDA? Medical Device Association Malaysia. Kasi ang eyewear po na ito ay na-invento ng isang Malaysian Chinese. Same with Dr. Anthony Chin. Magkababayan po sila. For you to have a history of IonSpec, no? Magkababayan po sila.
At sila po ay matagal ng friend. Si Dr. Sun, ang ginagawa po niya, nag-focus po siya in inventing the product for almost 20 years. Si Sir Anthony naman, iba naman yung ginagawa ng venture. Until one day, nag-meet po sila. Ang Ion Spec po, para sa kaalaman po ninyo, yan po ay direct selling. Direct selling po yan. Okay? Kaya lang, ba't siya naging networking? Ba't na siya sa network marketing company? Because nag-meet sila ni Dr. Anthony Chin. Nakita ni Dr. Anthony Chin, maganda yung product mo. Ilagay natin sa company ko. So, in-absorb. So, tayo na po ang number one na, or the only one na nag-distribute ng product niya. Okay? So, sino nagsabing medical device siya? MDA. Medical Device Association of Malaysia, and also ISO 13485. Ano yung ISO? Diba? Sa hospital, ang daming ISO. Diba? May JCI pa. Diba? Yung mga ganyan. Alam ko yan kasi yung wife ko, lahat ng standardization sa kanila, sinasabi sa akin eh. ISO, yung JCI, isa yata sa pinaka matinding body or association na nagsicertify na maganda yung practice within the hospital, no? Yung ISO 13485, actually maraming ISO. Okay? Sa isang company, maraming ISO na certification. Like, certification or ISO for the service, ISO for the facility, okay? ISO for whatever they want to standardize. ISO 13485 is specific for a device, an eyewear. So you have to research that. ISO 13485. That ISO is intended for a medical device o an eyewear. Meron po tayo niyan. Okay? So baka mamaya may magsabi, o kami, medical device din kami. Really? Sige, fine. Ikaw naman nasabi niyan eh. Asan ang proof mo? Asan ang MDA mo? Asan yung ISO 13485 mo na nagsasabi na ikaw ay medical device? So, we can say it proudly na tayo po ay medical device because of this. And different certificates we have, no? We have ROHS, restriction on hazardous substances. Yan naman po ay certificate from Europe na hindi ka makakapag-export sa kanila ng product without ROHS. Okay? Marami po tayo. Clinical test, meron din po tayo mamaya. Pakita ko rin sa inyo. Okay? So this is the first and only and unisex, one size fits all. Itong suot ko ngayon, this is M92. Pwedeng suotin ng lalaki, pwedeng suotin ng babae. So, ang pinag-uusapan dito, ano ba yung classic eyewear ninyo? This is a combination of fashion and health. Ganda yan. Fashion and health. Yan ang combination niya. So, that's why napakaganda po ng product natin. Marami pong product, no? Maraming eyewear na mahal, like Gucci. Alam niyo yung Gucci? Nung nag-uumpisa po ako sa MGI, ginawa ko, nag-research ako ng mga expensive eyewears. Nagpunta ako sa SM Aura. Alam niyo yung SM Aura? Sa Taguig. Alam sa inyo, madam? Nagpunta ako doon. Nakakita ako ng Gucci store. May nakasabay ako nurse. Hindi ko alam kung baka ikaw yun. Bumili siya ng Gucci. Nag-observe ako kasi may eyewear ako eh. Na Ion Spec. Nag-observe ako. Tinitingnan ko yung presyo. $. Alam niyo kung magkano yung isang eyewear nila? $500 that time. Way back 2019, 2018 yun. $500? So nag-calculate ako. Grabe naman to, 25,000 yun tama? So sabi ko, nagtanong ko sa siyempre in English ko, para medyo social din ang dating ko. Wala akong 25,000 pesos eh. Sir, why it's so expensive? I don't know kung tama yung grammar ko. Sir, that's Gucci. So what's in Gucci to make it expensive? Sir, that's Gucci. Yun ang tanong niya sa akin. Gucci lang talaga, pangalan lang. So, wow. Doon ko na-realize na yung eyewear ko. Pag sinuot mo, hindi lang yung fashion. Bagaman, siguro hindi sikat. Dahil ano ba yung Ion Spec? Ano ba yung Ion Spec? Sige nga. Kayo tanungin ko. Sige nga. Yung mga member, ano Ion Spec? Sige nga. And fashion. Ang gaganda po talaga. Tingnan niyo po difference pag tinatanggal ko. Look at my face. Pag sinusot ko, ito yung difference. So this is a combination of fashion. First is Japan. Okay? What we are selling is the frame. Okay? Our product is the frame. Eh bakit sir may lens? Pangit naman kasi mang pag-uwi mo, frame lang dala mo. Punta na kayo sa MGI, ang ganda ng frame. O ano dala mo? Frame. Pinoformulate po ang frame sa Japan. Minimix po yan kasi
the uniqueness of this eyewear, kaya tayo po ay one and only, ang uniqueness nito, it's made of stones. Minimix po yan sa Japan. Okay? Then, pinapadala po sa China. Shenzhen, China. We have 7 factories there na nagmamanufacture ng ating eyewear. Okay? Handmade. 90% handmade yung ating product. Kaya pansin po ninyo yung eyewear natin, personalized po siya. Personalized po siya. Okay? After China, dinadala po sa Indonesia for distribution naman. Okay? Yun yung control, no? At least malaman niyo yung flow kung saan nagagaling yung eyewear natin. Japan, China, and Indonesia. Okay? So, yun po. So, ang main topic natin is an eyewear. Bakit ano nakikita nyo ngayon? Ano to? This is the eye. Okay? Pinapakita ko sa inyo kasi hindi nyo naman nakikita yan eh. Okay? Kung sino gusto mag-volunteer, tanggalin yung mata ngayon. Ma'am, baka, pwede ba yan, nurse? Tanggalin yung mata. Hindi. Actually, papakita ko sa inyo bakit natin kailangan suotin yung eyewear. Okay? So ano po ba ang ginagawa ng mata sa ating vision? Okay? Ang mata po natin is only a part of the vision, no? Hindi talaga siya yung purely vision. Bakit? May tao, may mata, hindi naman nakakita eh. So, the vision is, the eye is a part of the vision. Okay? Ang involved po dyan is mata and also the brain. Without the brain, we cannot see. Tandaan niyo po yan. Okay? So yan po. Pag-usapan natin, bakit natin kailangan ng eyewear? Ano ba meron sa mata? Bakit natin kailangan ng eyewear? Remember, the eye has 2 parts, no? The front, yung front, and this is the back part. Okay? So ano po ang ginagawa ng front part ng ating mata? Sige po. Any guess? Ay pinapapasok yung ilaw. The front part of our eyes is the door of our eyes. Ay, pansin po ninyo, yung cornea. Yung cornea po, yan po yung first layer ng ating mata na transparent. Diyan po pumapasok yung ilaw. Okay? So, pagpasok po niyan, dadaan sa iris, yung colored part ng mata natin. Okay? Papasok sa pupil. Yung pupil po, isa lang ang color niyan. Unlike tong iris, maraming color yan eh. Anong color ng mga iris ninyo? Sino rito blue? Karamihan ng blue, mga Amerikano, mga taga-Europe, no? Tayo pong mga Pinoy ay brown or black. Yan ang common sa atin, no? Brown and black. So, iba't iba color ng iris. Pero ang pupil, kahit ano pa color ng iris mo, always black. Bakit kaya always black? Wala rin siya yung sagot. Gusto nyo, kailangan nyo mag-seminar eh. Bakit siya laging black? Kasi po, wala po siyang flesh. It's a hole. Butas po yan. Pagpasok ng ilaw, dadaan lang sa kanya. So, hindi siya nag-absorb ng ilaw. So, that's why, ang color niya, black. Okay? So, pagpasok ng ilaw sa cornea, dadaan sa iris. Bakit yung iris? Ang ginagawa ng iris, pinipilter niya yung ilaw. Hindi kasi pwedeng sobrang lakas ng ilaw. Masusunog ang mata natin. Pagpasok niya, dadalhin naman po sa lens. Okay? Pagkuha ng lens, ipabato naman niya sa likod. Dito. Okay? Pagkakita po ng mata natin, tandaan po ninyo, yung isang bagay, wala, nakita niya to, ganito. Makabaligtarin ko eh. Okay. Ito. Pagtingin po ng mata ninyo hindi pa involved ang brain, pagkuha niya ng image, nakabaligtad po yun. Nakabaligtad siya. Pagpasok sa macula, nakabaligtad siya. Bakit siya nakabaligtad? Kasi may tubig po dito. This is a vitreous gland. Pagpasok po niya, mag-experiment po kayo. Nag-experiment ako eh. Nung nakita ko po yung ano na yun, study na yun, pagka ginano mo to, nakikita mo yung isang yung object na yan. Pag may tubig, bumabaliktad siya in a certain distance. Pag gawin mo sa bahay nyo, tubig, tapos ipakita mo yung isang object sa likod, bumabaliktad siya kasi nag-pass through siya sa tubig. Okay? So, ganun po nangyayari dyan. So, pero bakit pag tumitingin kayo sa tao, nakatayo siya? Why? Because of the nerve in the brain and the ear. Pagpasok po nito, actually, connect po yan sa optic nerve. Optic nerve, papunta po yan sa brain. That is actually the connection of the brain and the eye. May dadaan ng nerve yan sa tenga. Okay? Dalawa po yan eh. Optic nerve to the brain and to the ear. Yan, papunta rin sa brain yan. Mostly in the ear, yan po yung pambalance natin.
Kaya pag nasisira yung nerve na yun, ang tao po, nagkakaroon ng vertigo. Yung umiikot yung mundo, ba't umiikot ang mundo? Kasi po, sira po yung nerve sa tenga. Okay? So yan po yun. So dalawang nerve yan. Optic nerve, involved po dyan yung nerve ng tenga at ng brain. Okay? So yung nakabaliktad na image sa mata natin, dahil na-process ng brain natin, binabaliktad yan. Yan ang nakikita mo. That's reality. That's why, kailangan pong healthy ang optic nerve natin. Pag nasira po yung bulag po tayo, or sira po ang mata natin. Ang kadalasang sumisira po sa optic nerve is the pressure. Pag mataas ang pressure ng mata natin. Ang mata po natin, mababa lang po ang pressure niyan, 6 to 21 mg per millimeter. Ano po yun? Yung po yung thermometer, nilalagay sa kilikili. Iba po yung measure ng mata natin, napakahina lang po niyan. So ano po ang unang-unang nasisira ang mata? Sino po yung mga tao na yon? Kadalasan po, mga high blood patients. Pag mataas ang BP mo, affected po yan. Ano pa? Diabetic person. Sino diabetic dito? Congratulations. Bakit ganun? Bakit ganun? Ba't nasisira ang mata pag diabetic and high blood? Kasi po, ang involved dito na ugat, sobrang liliit. Ang liliit po niyan. So, hindi siya pwede ng malakas na pressure. Dapat tama lang. Alright? So, nakita niyo po, yan po yung purpose ng mata. Now, ito pa. Bakit nasisira ang mata? Kasi po, hindi po natin siya na-maintain compared ng ngipin natin. Okay, ilang taon na po tayo? Ma'am, ilang taon na kayo, ma'am? 34. Okay, natututbrush ka, tama hindi? Kaya may ngipin ka pa eh. Imagine mo, 34 years na hindi mag-toothbrush. Hindi ka na makakangiti ngayon. Katulad ng nanay ko, wala na siyang ngipin sa taas. Pag ngumiti yung ganito, ang dugo mo, yung tubig sa katawan mo, mabagal ang flow kasi malapot. Tama? Kaya nga merong maintenance, no? Yung mga diabetic, kailangan malabnaw, no? Pag mataas naman ang pressure ng katawan mo, damage din to. Kasi mahina po yung mga nerves niyan compared to our vessels inside our body. So mas malalaki po yun. Naapektuhan po yan. Including the brain. Naapektuhan po yun pag mataas ang BP natin. Kaya nga may nai-stroke. So yun po, ang mata natin, kaya may tinatawag na eye stroke, di ba ma'am? Yung bigla-biglang may pumuputok na ugat sa mata. May eye stroke po. So iwasan po natin yun. Okay? So ano ba sabi ng mga expert? Bakit nasisira ang mata natin? Ito po yun. Number one, sabi nila, kaya nasisira ang mata natin is because of this. Hypoxia. Ano po yung hypoxia? Kakulangan po ng oxygen ng mata natin. Bakit nagkulang? Ma'am nurse, bakit ba nagkulang? Yung blood vessels kasi may ginawa siya naman. Isa pa yan. Ano pa? Number one yun. Kasi katawan mo yan eh. Number two, yung environment natin. Ang hirap yung aray ko. Nalaglag ko yun. So, hypoxia. Yung environment natin, nasira yung nature, nasira yung source ng oxygen. So that's why, sabi ng mga health experts, 90% of eye problem is caused by hypoxia. Matindi po yan. Kapag kulang ang oxygen, delikado po yun. Mahihilo po tayo pag kulang tayo ng oxygen. Nakikita yung naglalaban sa UFC. Nanonood kayo nun, yung mixed martial arts, MMA, yung sinasakal, bakit na siya nangihimatay? Kulang sa oxygen, wala nang hangin yung utak. Delikado po yun. Actually, pag nahimatay ka, may mga certain veins dyan sa utak mo na pumuputok. Maliliit lang yun, kaya hindi ka agad damage. But after some time, pag yun ang laging ginagawa mo, tingnan nyo yung mga boxers, yung mga sports, yung physical sports. Kita mo si Ali, kita mo si Muhammad Ali. Kita mo yung gumano. Sikat na sikat yun, pero doon yung tsura mo after some time. Why? Nakalugod yung utak doon eh. Ang daming nerves doon, pinaputol. Okay? So, hindi na makapasok yung oxygen. Number two is genes. Ayan. Diabetes, most probably, namamana, no? Yung tatay ko, acquired naman. Type 2 diabetes niya, tawag yata ron, type 2. Kapag acquired. Kasi siya ay manginginom. Matigas ang ulo niya. Sabi ko, tayo ka na mag-inom, tanda ka na. Sabi niya, ito lang yung pampatulog ko eh. So nasira yung liver niya. Pag nasira yung liver mo, masisira yung system mo eh. So tumaas ang sugar niya. Diabetic po siya. Naputol ang paa.
Ano nyo kung bakit? Pinedicure ng ate ko, nasugatan yung paa. Itinago, hindi niya sinasabi, nabubulok na pala yung daliri. So sabi ng doktor, dinala namin, sabi ng doktor, kailangan nating putulin kasi umaangat, baka umakit hanggang dito. E pag dito natin pinutol, ulo na lang matitira sa'yo. So food. So sabi natin, oxygen and nutrients, kailangan ng mata. So ang kinakain po natin, unhealthy foods. Actually, pagkatapos ng seminar natin dito, Robinsons. Ano ino-offer nila? Ito. French fries, the number one cause of Alzheimer's. Naranasan nyo naman magkaroon ng Alzheimer's, yung galing ka sa bahay, papunta mo ng kotse mo, ano nga ba kukunin mo sa kotse? Balik ako sa bahay. Okay, naalala ko na. Nasa bahay ka na ulit. Tama rin, nakapag-exercise ka. Bakit? French fries, napakasarap, no? Sarap ng French fries. Ano ang pinakamasarap na French fries? Ano? Kumakain kayo ng French fries? Ano ang pinakamasarap na French fries? Ang makakahula, bibigyan kong French fries. With Alzheimer's. So, hotdog, you know? So, noodles, wala pa kasama po ng pagkain ito. Pero, alam nyo, mapasakit, ito available sa market, tama? Nakarating na kayo ng franchise na nilagang kamote. Franchise. Franchise now. Ano meron? Potato corner. Ang saya, di ba? So, hotdog corner. Lalo yung pinakamatindi ngayon yung yung corn dog. Naku, nakakasama nun. Alam mo bakit? Di ba punong-puno ng yun? Punong-puno tinapay sa gilid. Alcohol and smoking. Delikado po sa mata yan. Baka sa inyo may nag-smoke. Meron ba? Buti naman, hindi. No? Kasi smoking is very dangerous to our health. Actually, yung government, lahat ng pananakot sa pakete, nandiyan na. Pero ang tao naninigarilyo pa rin. Tama? Ano pa? Eto, alcohol. Tatay ko. Ang tatay ko, bago ma-operahan sa paa, may katarata rin siya. Bakit? Caused by alcohol. Bakit alcohol? Nag-a-aggravate po yun sa hindi magandang flow. Pag hindi maganda ang flow ng tubig at dugo sa mata mo, babagal po yan. Ang mangyayari, yung mga proteins ng mata mo nagkukoagulate, nagdidikit-dikit doon sa lens ng mata mo. At yan ang tunay na networker. Bakit? Pag daan ng ibang protein, i-recruit nila yung didikit sa kanila. Pag tinamaan ng UV yun, titigas yun. One day, wala ka nang makita. Bulag ka na, eventually. Ano sabi ng doktor? Hindi pa hinog. Pinapahinog ba ito? Di ba may ganung term? Hindi pa hinog eh. O paano papahinogin? Diligan mo. So, yan po. Hanggang sa nabuo, tinanggal. Pinalitan ng lens. Congratulations. Hindi lahat ng operations, tandaan nyo, successful. So, huwag kang sumama sa statistics. Siguro mga 1 over 1,000. Paano kung ikaw yung 1? Kawawa ka naman. So, yun po. Marami kasing kwento, katulad ng isang senior citizen. Isang bagay na hindi natin kayang iwasan. Yung aging. Yung pagtanda po natin, ang mata natin tumatanda rin. Kung yung balat nating pagkakinis-kinis, nag-i-eskinol ka pa, di ba? Model ka pa ng eskinol, si Vilma Santos. Inabot ko yun, model siya ng eskinol eh. Diba, no? Inabot mo yun, huwag ka mag-deny. Yes. Ayun, inabot niyo yun, huwag kayo mag-deny. May mas matanda pa sa akin dito. Ang ganda ng Vilma Santos, tama hindi? Kumusta siya? Model pa ba ng eskinol? Maganda pa rin. Maganda. Hindi ba mawawala yung ganda eh. Pero yung balat. Si Gloria Romero. Ganda, di ba? Ganda, di ba? Maganda pa rin, pero tinan mo yung tsura niya. Kasi as we age, no? Kumukulubot ang balat. Mas matibay, tandaan po natin, ang balat natin, mas matibay sa mata natin. Tama hindi? Kung yung balat na mas matibay kumulubot, how much more with the eyes? So masisira siya. So yan po yung reality. So that's why kailangan po natin ng protection. At ang pinakamatindi ngayon, ito. Blue lights. Yung mga binanggit ko nung una, matindi yun, di ba? Hindi natin may iwasan yun. Ito, blue lights. Ano ba yan? Matindi po yan. Yan po ang isa sa mga cause. Why? Ang mga bata po natin ngayon, sira na ang mata, on the age of 7, 8 years old, 9 years old, because of blue lights. Ano ang blue light? Ang blue light po ay radiation. No, di ba, nurse, no? Ang radiation, delikado sa katawan. Kaya hindi tayo pwedeng magpa-x-ray every day because of the radiation. It can cause cancer, yung exposure sa radiation.
Tama? Ang blue light radiation din, hindi lang siya kasing lakas ng X-ray. Pero, gaano katagal mo siya gamitin? Hindi kasing lakas, pero kasing dangerous. Kasi bakit? Ang gamit natin ng cellphone, ano ba yung blue light na yan? Yan po yung ilaw ng cellphone natin. That's blue light. Yung ilaw na yan. Okay? Pakita ko sa inyo, ha? Okay. Kita nyo yung color ng ng cellphone ko. Bluish. That's blue light. Okay? Kaya po, ang mga manufacturers ng mga cellphones, naglagay po sila ng tinatawag na blue light filter on the apps. Baka di nyo alam. Enhance kayo ng enhance ng cellphone. Di nyo alam gamitin yung mga apps dito. Okay? Meron po nakalagay dyan, blue light filter. Yung iba namang mga brands, ang nilalagay nila, eye comfort. Eye comfort. Ano po ang ibig sabihin nun? Tingnan nyo ha, di ba ang lakas? Pag pinindit nyo yung eye comfort or blue light filter from bluish, ano nangyari? Yung white. Dumilim, di ba? Dumilim siya. Bakit? Kasi alam ng mga manufacturers ng cellphones na delikado sa mata. Okay? Pero ito nangyari. O sige, pinahina mo. Fine. Pinahina mo. Pero dire-diretso gamit. Parang ganito lang yun. Nagsaing kayo. Malakas ang apoy, di ba? Bluish. Nung maluluto na, anong ginagawa natin? Ano nangyayari sa apoy? From bluish to yellowish. The same. Huwag mong patayin. Ano mangyayari sa kanin? Same with our eyes. I'll show you. Gets. Ito po ay blue light. Okay. Ito yung mata natin. Pag gumagamit tayo ng cellphone, ito nangyayari. Kapag ang ilaw ng cellphone natin, pinagsama-sama natin sa isang labasan lang, ito yung mata natin, in a matter of seconds, sunog po siya. Bakit? Ito po ay concentrated. Yung ating cellphone, hindi. Kaya hindi agad ma-irritate ang mata nyo, di ba? Ang tanong, safe ba ang mata natin sa cellphone? Yes. Yes. Kung gagamitin po natin siya sa loob lamang po ng 1 hour every day. Sa X-ray, isang oras ka doon, tingnan mo lang. Pwede hindi. Sunog ka doon. Tama? Eto, matagal. Kahit isang oras pwede. Ang tanong, sino sa atin dito ngayon, sa isang araw, isang oras na nag-cellphone? Taas ang kamay. Sige. So lahat tayo guilty, tama hindi? Yes. How about our kids? Mas grabe. Our kids. Kala mo tulog? Nasa kumot? Ayan, saya. Saya sa loob ng kumot. Kaya sila, karamihan ng bata ngayon, pansinin po ninyo, sa generation natin ngayon, tingnan niyo yung mga bata, kung sino gumagamit ng araw. Punta ka sa mall, punta ka sa EO, alam niyo yung EO? Punta ka doon, tambay ka doon, tingnan mo yung, kung sino yung bumibili. Puro bata. 16, 15, 14, 13, 17 years old, 12, 11, 9, 10. Why? Ito yung mga taong busy-busy sa cellphone. Totoo hindi? Totoo po. Actually, yung mga bata, kaya mo pang tanggalin ng cellphone ngayon? Subukan mo tanggalin. Kung gusto mo ng gulo. Gusto mo gulo? Tanggalin mo. Gusto mo tahimik ang buhay mo? Bigyan mo. Tahimik na tahimik. Tahimik. At isang araw, magugulat ka na lang. Yung tahimik mong anak, sa kakasaya mo, gumagano na. Bakit? Nasira ang brain. Pakita ko sa inyo mamaya. Ang blue light po, actually, mahinang ilaw lang yan sa spectrum. No? Ang mas malakas po is UV. Ito yung UV. Of course, hindi tayo makalabas. So, naglagay po ako dito ng UV. This is artificial UV also. Okay? Ito yung mata mo. Pag tinamaan ng UV, seconds lang. Kaya nga tayo pag nagbe-beach, di ba? Sunblock tayo. Nagsa-sunblock na ako ngayon, in fairness. Kasi it's not about the color. It is about the health of your skin. Pag nagkakapera ka, maarte ka na eh. Imagine mo, sunblock ako, may tsura ko, yabang piba. Ano masusunog sa'yo? Wala naman. So pag nag-beach ako ngayon, nagsa-sunblock na ako. Bakit? Yung sunburn. Ang sakit nun. Pag naka-sunblock ka, kahit pa paano, di ba? Naiiwasan mo. So ang blue light po, ladies and gentlemen, mahina lang po yan. Kasi hindi papayagan ng government na bumili tayo ng cellphone, gamitin natin. Delikado naman para sa atin. Hindi nila papayagan yun. So mahina lang naman yan. Pero tingnan nyo sa illustration. Yung blue light na mahina, nakaka-penetrate up to the retina. While yung UV na malakas,
hanggang dun lang sa lens na nagkukos ng cataract. Bakit nagkaganon? Lumalabas, mas malakas ang blue light. Bakit kaya? Yes, very good. Dahil sobrang tagal. Hindi lang tagal. Yung UV, bakit dito lang po tumatama sa harapan, sa surface? Kasi wala kang makikita na expose sa UV na nakalalakad na ganun. Tama? Pero wala kang makikita na sa cellphone na nakaganon. Pag nag-cellphone, ano kaharap? Mata. Gets? So that's why, yung mahinang blue light penetrated up to the roots. So macula. Ang macula po is the center part of our retina that gives us the center vision. Dalawang vision ng tao, tandaan nyo. Peripheral, yung gilid, taas baba. And then yung center, yung focus ng paningin po natin. Pag ang macula nasunog, yung mukha ng tao kausap mo, hindi mo ma-appreciate yung ganda. Bakit? Sunog yung center. Dark. Ang nakikita mo yung gilid, yung tenga. Kaya may mga tao ang tingin pa gano'n, no? Nagilid. Kulay black. Kasi yung center view nila, sunog. Sunog na. Yun po. Why? Nasunog ang macula. Yan kasi ang sumasalo ng ilaw. Okay? So yan po. Kaya nga ang ginagawa ng mata natin, pinifilter yung malakas na ilaw papunta sa likod. Kaya lang, pag matagal mong ginamit, yung pang-filter mo, masusunog din siya. Ma-overpower po siya ng blue light. Okay? So yan po ang danger. Kaya tinan niyo po itong batang to. He is always in front of gadget, 6 to 8 hours every day, playing online games. May kakilala kayo nag-online game? Diba? Mobile Legend. So, ginawa pang Olympics ngayon yan. Baka alam niyo. Tingnan mo yung mga players. Tingnan mo yung tsura. Tingnan niyo yung mga players. Anong suot-suot? Naka-goggles. Actually, hindi ko alam kung sa edad mong yan naabot mo to. Dati, pag gumamit ka ng computer, merong goggles. May susutin kang goggles. Bawal kang gumamit ng computer pag wala kang goggles. Why? They know the danger of the lights na dumidiretso sa mata mo. Alam nila yun. Until one day, yung technology tumaas, napahina nila yung lights, tinanggal yung goggles. Naalala nyo yung TV natin, nilalagyan natin ng kulay blue na plate? Gusto-gusto yun, di ba? Yung screen. Naabutan niyo yung black and white? Yes po. Na gusto mo maging colored yung TV mo. Ang gagawin mo, bibili ka ng blue plate. Dinidikit mo sa ano. Tuntua ko nun, kung ganda ng TV namin. May kulay. Ibig sabihin, kabatch ko kayo. Matatanda na po tayo. Ayan. Yung batang to, nasunog ang mata, pansinin po ninyo, at the same time, tandaan nyo, sabi ko nga sa inyo, our eyes is also part of the brain. He was diagnosed with stage 4 brain cancer. Patay na po yan. And many more. Sa YouTube, nag-search kayo kung gaano karami ang damage because of addiction to gadgets. Actually, sabi nung mga expert, bakit nagkaroon ng brain cancer yung bata? Nag-research ngayon yung World Health Organization. Bakit nagkakaroon, mas mataas ang rate ng brain cancer sa panahon natin? Ito na research nila. 10 times na mas mabilis mag-absorb ng radiation ng mga utak ng bata kaysa sa matatanda. Bakit? Because of the bone structure in the head. Our skull, no? Nagkaroon sila ng experiment, no? Tinest po nila. Yung 5-year-old na bata gumamit ng cellphone, tingnan nyo po ang penetration ng radiation to her skull. Almost 90% of the skull penetrated by radiation. May kakilala kayo 5-year-old gumagamit ng tablet? Yes. Cellphone, laptop? Yes? Actually, may mga bata po, di mo makausap. Bakit? Uy, kaya na tayo. Hindi siya pinapansin. Yung pala yung bata, ang laging pinapanood, si Peppa Pig. Ang language ay, Hey George! Oh, George. What do you want to be, George? English! Hindi niya maintindihan yung Tagalog. Kaya nung inaaya ng nanay, come on, let's eat. Yes, let's go. Sumagot. Bakit? Nakababad sa gadget. 10 years old, almost 70%. Adult like us, akala niyo safe na tayo? No. Or 30 to 35% of radiation entering our skull.
Through what? Through our eyes and through our ears. Bakit? Viewing and calling can absorb radiation. Delikado po yan. Kaya nga, ang mga matatanda, ang sakit, vertigo. Nasisira yung system ng tenga, kasi yung tenga na yan, yung system na yan, nervous na yan, yung nerve na yan, nakakonect sa brain that actually controls our balance. Pansinin mo yung mga may vertigo, umiikot ang mundo niya. Bakit? Distorted ang pumapasok na information to the brain. Hindi ngayon na-analyze ni brain yung info na nanggagaling doon sa nerve ng tenga. O ano mangyayari sa'yo? Windang ka. Iikot ang mundo mo. Di ba nga yung paningin ng mata, baliktad ka? Baliktad ka, di ba? Kasi yung paningin ng mata, without the brain, makikita mo yung baliktad. So, babaliktad ang mundo mo. Tinan mo yung mata, no? Pansin niyo, experiment tayo. Ihilig niyo yung ulo niyo. Yung object ba humilig din? Diba? O, sa kabila naman. Yung bang katawan ng tao gumanon din? Hindi. Why? Because of the balance in the ear. That's the power of the nerve in the ear, inside our ear, na nakakonect sa brain at sa mata. Yan, connected yan. Yan. So pag nasira yun, hindi mo na kailangan kumanon. Kusa yung iikot. Gets ya? Oh, that's vertigo. Kaya marami rito po, no, natulungan dito ng eye-spec. No? Ngayon po, ang vertigo nila, ang tawag nila vertistop. Vertistop. Hindi nyo na-gets? Hindi na-go. Stop na. Diba naka-go? Oh. Oh, stop na. Stop na. Okay, explain ko bakit naging vertistop. No? Okay. So yan po ang nangyayari. Okay, now ang tanong ko sa inyo, without iron spec, without these products, ano ang panglaban natin sa radiation? Actually, may nabibili sa market, no? Anti-rad. Ang tanong, paano nyo nasabing anti-rad siya? May dalawang radiation po, no? May dalawang radiation po na ini-emit ang gadgets. Dalawang radiation. Anong isang radiation? Yung ilaw, that's blue light radiation, delikado sa mata natin. Ano ba yung isang radiation? Yung heat radiation. Yung temperature. Delikado po yan. Ang sinisira po yan yung mga malalambot na part ng katawan natin. Hindi lang po ng mata. Okay? Yung mga parts na yan, katulad ng mga lalaki, ang common cancer ng lalaki, prostate. Ito hindi. Malambot hindi. Malambot yun eh. Okay? Kaya ang cellphone ng lalaki, saan nakalagay? Oh. Bawat burst ng signal niyan, bawat burst ng signal niyan, tinatamaan yun. Kaya namamaga po yun. Aside sa mga bad habits niya, no? Yung paninigarilyo, mataas na cholesterol, di ba ma'am, no? Mataas ang cause niyan sa prostate. And then yung constant exposure niya sa radiation, linuluto yun. So namamaga siya. Ganun katindi. Sa babae, ano po? Breast. Karamihan ng babae po ngayon, kung hindi nurse, IT. Tama hindi? Call center agents. Online sellers. Okay? TikTok sellers. Tama? Malambot yan eh. Nakaharap mo, malambot yan. Marami tuloy bukol-bukol. At ang pinakamatindi yung mata. Malambot din po yan. So yan po yung common problem natin sa mundo ngayon na hindi maiiwasan. Dalawang radiation, tandaan nyo. Lights and temperature. Yung init na binubuga niya. So yan. Congratulations ma'am, suot nyo na po. Hindi sa'yo. Hindi mo nagbenta kang di ko. Wala ka suot. Hindi ka ha. MGI. Palakpakan natin. iSpec, okay, is a nanotechnology product. Okay. Ang binibenta natin ulit, uulitin ko lang, ay frame. Our frame is made of stones. Two kinds of stones, black tourmaline and germanium. Okay, aralin niyo po yung mga stones na yan. Ang tawag po sa kanila ay pyroelectric stones. Kasi maraming bato, di ba? May diamond. Bato po yung diamond eh, di ba? Tama ba? Ano pa bang mga bato? Adobe. Hollow blocks. Bato ba yung hollow blocks? Hindi, semento yun eh. Yung mga batong buhay, maraming gems. Like jade.
Okay? Ang daming bato. Pero bakit black tourmaline tsaka germanium ang ginamit? Kasi ito po, ang tawag sa stones na to ay ano po? Pyroelectric stones. Ano ibig sabihin nun? Pag tinatamaan po sila ng init ng araw, nagre-release po sila ng electricity. It releases energy. Kaya pag sinusuot nyo po ito, it can give you extra energy. Gusto nyo i-try? Who wants to try? Ma'am, yung bisita natin, ni Miss Ruth, come here, in the front. Okay lang ba, ma'am? Try natin. Dito pa. Yan. Okay. Lakas muli lang sa ma'am. Ready? Same strength. Bibigay ko sa'yo. Labanan mo ko. 1, 2, 3, go. Laban. Magsak. So, muli. Kaya lang sakit na yung kamay ko eh. So, thank you, ma'am. Thank you. Yung electron na yun ang nagbibigay ng strength sa atin. It activates the electricity of our body. Naniniwala kayo ba electricity yung katawan natin? Yes. Okay. So, ina-activate niya po yun mula ulo hanggang paa. Ganun kagaling to. Eh, sabi natin, sir, pyroelectric, kailangan nyo ma-expose sa init ng araw. Eh, wala namang araw dito. Paano siya nag-release? It's because of our energy. Our temperature nag-activate sa kanya. Kaya ginamitan po siya ng ano? Ng nanotechnology. Kasi without nanotechnology, hindi po yan mag-activate using our temperature. Tandaan niyo po, yung temperature ng araw compared to our body, napakalayo nun. Millions and millions of distance. Kaya ang ginawa nila, pinaliit po nila yung particles ng stone into nanoform. Gano'ng kaliit? 1:1 billion. 1/1 billion. Napakaliit. Parang dito, 1 whole. Ang 1 whole, if you will transform that into mathematical form, that is 1/1. Tama? Kasi 1 divided by 1 is 1. Tama? Now, 1/2 is 1/2. 1/4, 1/4. 1/4. Mas maliit. Or 0.25. So, habang lumalaki po yung denominator, paliit ng paliit yung particles. Tama? Imagine yung 1/1 billion. Ganun po kaliit ang transformation niya using the technology, the nanotechnology. So that's why pag suot mo ma'am, in a matter of seconds, absorb niya agad yung energy na yun from head to foot. Kaya nagkakaroon ka ng malakas na pangangatawan. Imagine seconds lang. What if you are using this 8 to 10 hours a day? Kaya kasama yung vertigo, yung migraine, yung headache. Saka nakakita ng headache na 3 to 5 minutes natatanggal ng eyewear without drinking medicine. Saka nakakita nun. Oh, it's because of the energy na rinirelease ng eyewear. Because it's made of minerals. The combination of the two is 72 minerals. Kaya yan ang pinili ng mga stones. Okay? With nano silver on the frame. Yung silver po, that is good for what? Anti-germs, bacteria, viruses. Okay? So yan po yung nano silver. Naka-embed po sa frame. Kaya, umari, may sore eyes yung lugar. May mga sore eyes doon. Malayo po mahawakan ka ng sore eyes. So ako po, for almost 6 years, hindi na po ako nagka-sore eyes. Unlike before, almost every year nagkaka-sore eyes po ako. Bakit? Akala ko pag nawalan ka na ng sore eyes, or kumare, nagka-sore eyes ka na, di ka na magkaka-sore eyes. Yun ang konsepto natin. Kasi nagkakaroon na tayo ng immunity. Hindi po totoo yun. Kapag nagka-sore eyes ka at na-expose ka ulit sa may sore eyes, mataas ang tendencies na magkaroon ka rin ng sore eyes. Kasi napakatapang po ng bacteria na nasa sore eyes. Tandaan niyo po yan. Akala ko nun, pag nagka-sore eyes ka na, okay ka na. No. Ilang beses ako nagka-sore eyes. Pero nung simula, nung gumamit ako ng iron spec, wala na po akong sore eyes. Ang mga anak ko at asawa ko, hindi po naniniwala sa akin, tandaan niyo po. Nung ako po ibago sa MGI, sa dami po ng networking na nasalihan ko po dati, ayaw na nilang maniwala kasi hindi naman effective sa akin. Imagine mo, 2 taon akong nagsabon ng glutathione. Ito na yung 2 taon. So, nung itong eyewear na ini-introduce ko sa kanila, ayaw nila maniwala. Nagka-sore eyes yung anak ko. Pag uwi sa bahay, nahawa silang lahat. Bakit? Yung eyewear na binili ko sa kanila, ayaw nila suotin. Sabi ko matitigas kasi ang ulo nyo eh. Isuot nyo yan.
in one day time nawala ang sore eyes. Wow. Palakpakan niyo naman. Ganun kagaling. Kaya noon, naniwala yung wife ko. Kung tandaan nyo kaya ako, pag may hindi naniniwala sa akin, wala akong pakialam. Alam nyo kung bakit? Mismong asawa ko nga, hindi naniniwala sa akin. What's Noon new? po. Diba? Yes. So naging strength ko pa yun. Naging strength ko pa na, eh ano kung di kayo maniwala sa akin? Mismong sa loob nga ng bahay namin, daw pininiwalaan eh. Ano pake ko? Hindi ba kahanap ako ng iba? Kaya yung naniwala sa akin dito, karamihan, hindi ko po kilala. Na totoo lang. Pag kilala ka, duda agad sa'yo. Naku Max, naku. Tigilan mo ko dyan sa kaka-power mo. Sabi mo sa akin last year eh, millionaire na tayo ngayon, hanggang ngayon, baon pa rin tayo sa utang. So, yun. Bumili na lang sila sa akin kasi maganda yung product. Ayun. Yung binili nila, yun ang naging account ko. O ngayon, kumita ako, after 1 year, sinisisi nila ako. Max, ba't di mo ko ba sinali? Ano ba sabi nyo noon? O, sana sila ulit. Ngayon, kumikita sila. Part-time. 30,000 yung ate ko, teacher yon. Kumikita siya ngayon per week, 30,000, 20,000 per week. Wow. At the same time, teacher pa siya. Sabi niya, Max, ano yun? Hindi na ako nangungutang. Alam niyo kung bakit? Monthly po siyang nangungutang. Teacher, sabi niya, Max, hindi na ako nangungutang. Tuwa ako kasi, pag hindi na siya nangungutang, meaning, safe na yung pera ko. Alam mo kung bakit? Isa ako sa inuutangan niya. Ang masakit, dahil kapatid mo, andyan ba? Pupunta lang siya. Wala pa naman, pwede natin mag-chismisan. Huwag i-post yun. Para makita. Meron siyang utang sa akin, 2021 pa eh. Kapatid mo eh. Di ba? So ano ibig sabihin? Natigil po yung kanyang ano? Ma'am, hello, relax, chill. Tawag dito, nawala tuloy ako. Yung mula nung nag-MGI siya, nakakita po siya ng change financially. Siya nagpautang. Financially. Weekly ngayon, kumikita siya, average siguro 10,000 to 15,000 Wow. per week. Pinapalakpakan. While teaching. Sabi niya, Max, baka mag-resign na rin ako. Nasa sayo, hindi kita ni-encourage kasi sayang naman, kawawa naman yung mga bata. Yung mga co-teacher ko, ayaw ko rin silang pag-resignin. Sabi ko, wag lang. Biyan mo lang, turo lang kayo. Hanggang one day, talagang hindi nyo na kaya, di mag-resign kayo, nasa inyo yan. Kung kaya nyo na eh. O siya, nag-iisip siya ngayon, mag-resign na kaya ako, Max? Ikaw, nasa iyo. Kasi bakit? 3 taon siyang hindi active sa MGI. Pinabayaan niya po ako. Kasi sabi niya, baka same lang yan ang networking na pinasok natin dati. Na wala rin nangyari. At ngayon, nung nakita niya sa akin, so, gusto na rin niya. Sabi ko, bahala ka. Basta again, pag nag-resign ka, wala akong kinalaman doon. Baka mamaya sabihin mo, ako pa nagsabi sa'yo mag-resign ka. So yan po. So that is the content, no? The uniqueness of our eyewear is the frame. It's content. Wala pong ganyan yung mga eyewears na nabibili natin sa optical shops. Yes. Gets nyo? Yes. Ayan. So yan. And ito, ano po yung mga energy na sinasabi ko sa inyo? Energy is the far infrared na galing sa sun. Andito po yan sa frame natin. Okay? Ano ba yung far infrared? It's an invisible ray or light from the sun na nagpapaganda po ng circulatory system natin. Kaya kailangan din po nating magpainit sa araw. Naturally, dapat nagpapainit po tayo. At least 5 to 10 minutes every day. Sir, baka pwede mas matagal? Pwede, 1 oras. 6 a.m. to 7 a.m. Pwede. Yes. Matagal, gusto mo 1 hour. 6 to 7 a.m. Pero pagka after 7 a.m., huwag matagal. At least 10 minutes lang. Bakit? Ang lakas ng UV. Lakas naman yun. Sulugin ka nun. Okay? So yan po. Ano ginagawa niyan? Pinapaganda niya po ang circulation ng tubig at dugo sa mata natin. Paanong paraan? Ang far infrared kasi, pinapaganda niya po yung structure ng ugat natin. Ibinabalik niya po yung lambot at tibay ng ugat natin. Nung bata po tayo, best example, nakakapag-split tayo. Kaya po yun? Yes. Yung naibubukan natin yung paa natin. Kahit lalaki kaya eh. Try mo ngayon. Pag hindi orthopedic. Makunat na, di ba? Eh bakit nagkaganon?
sa dami ng toxin na inintake natin through the years, ang ugat natin lumutong at tumigas. Malutong. Kaya delikado na po yung mga physical activities sa atin na extreme. Madali na tayong balian ngayon. Opo. Eh bakit gumaganda ulo yung ugat? Ito po yun. Because of the nitric oxide production na nai-enhance kapag tayo po ay may exposure sa far infrared. Ang nitric oxide po, yan po ay isang gas na nasa ugat po natin. May mga company po nagtitinda po ng vitamin, ang laman, nitric oxide. Ang mahal. Ang mahal. Itago natin sa Huwag na. Vitamins yun, nitric oxide ang laman. Dito po, actually, we don't need to drink vitamins sa may nitric oxide. Bakit? Nasa katawan na po natin ang nitric oxide. Kailangan lang po siyang i-activate. Paano ma-activate? Dapat ikaw ay ma-expose sa far infrared. Alright? Ang far infrared po ay nandito po sa frame. Okay? Clear? Ayan. Para pag kayo, nag-explain kayo, why do they need to wear our eyewear for enhancement of the veins sa mata natin. And also, kapag ikaw ay may far infrared, gumaganda ang delivery ng oxygen and nutrients to our body, which is needed by our eyes. Remember, our eyes is maintained by oxygen and nutrients. Okay. Eh bakit gumanda? Gumanda yung ikot ng tubig dahil gumanda yung dinadaanan ng tubig. Okay. Yan po. Next is negative ions. Another energy na release ng eyewear natin is negative ions. I call that energy kasi nag-energize ng katawan natin. No? Ang negative ions po, okay, yan po ay isang elemento na nag-i-enhance ng quality ng air.